Ang crypto market ay muling nakakaranas ng malaking pagbagsak kung saan bumaba po ito ng 2.10% sa loob lamang ng 24 oras. Si Bitcoin ang nangunguna sa pagkalugi, kasabay po ang paggalaw ng iba't ibang mga altcoins. Ano po ang dahilan sa likod ng market crash na ito? At mahalaga, babalik ba ang sigla ng market o patuloy ba itong babagsak? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan. Bakit nga ba bumabagsak ang crypto market ngayon? Ang pagbagsak po ng crypto market ay dulot po ito ng ilang mga bagay. Una ay nakita po ang isang malaking profit taking ng mga long-term Bitcoin holders na nagbenta ng kanilang Bitcoin sa halagang $60 billion nitong nakaraang buwan. Ito ay karaniwang nangyayari kapag ang market ay nasa tinatawag na overbought condition o masyadong mataas ang presyo kumpara sa tunay nitong halaga. Pangalawa ay naapektuhan din ang demand para sa crypto bilang safe haven asset matapos ang positibong balita tungkol sa pagresolba ng tensyon sa pagitan po ng bansang Lebanon at Israel. Ang balitang ito ay nagdulot po ng pagbaba sa interes ng mga investor na naghahanap ng proteksyon laban sa geopolitical risk. Pangatlo ay ang pagbaba po ng Fear and Greed Index ng crypto market sa 79 kung saan ay pinakamababa sa loob ng 2 linggo. At nagpapahiwatig ng mas mababang kumpiyansa ng mga trader at investors. Ang expiration naman po ng Bitcoin options na nagkakalaga ng $11.8 billion ay sa December 27 kung saan ay isa pang dahilan kung bakit mas lalong naging pabago-bago ang market. Ngayon ay ano po ang nangyayari kay Bitcoin at sa mga altcoins? Si Bitcoin ay ang pinaka-apektado po sa crash na ito. Bumagsak po ito ng 8% mula sa presyo nitong $99,830 hanggang sa $91,377. Ayon po sa mga eksperto ay hindi nakayanan ni Bitcoin na lampasan ang resistance level na $100,000 dahil po sa selling pressure at bearish signals tulad po ng pagbaba ng Relative Strength Index or RSI. Samantala, iba't ibang reaction naman ang naganap sa mga altcoins. Ang ilan po tulad ng Sandbox, Stellar at Decentraland ay bumaba ng higit 10%. Ngunit may mga ilang altcoins na nagtala ng positibong paggalaw tulad naman po ng Phantom na tumaas siya ng 13.86% at si Algorand na nakapagtala naman ng 10.59% na pag-angat. Ang mixed performance na ito ay nagpapakita po na habang humihina si Bitcoin, ang ibang altcoins naman ay nagiging mas aktibo. Ayan, lulubog pa ba o babangon na ang crypto market? Ayon po sa mga eksperto, ay may posibilidad na manatiling sideways o pabago-bago ang galaw ni Bitcoin sa mga darating na araw. Ang mataas po na volatility ay nagmumula sa dami ng margin positions at malalaking trading activities sa future market. Possible rin na makaranas po ng panibagong pagbaba ang market lalo na kung hindi masustain ang demand. Gayunpaman ay nananatili pa rin ang kumpiyansa ng ilang mga institutional investors. Halimbawa, ang MicroStrategy ay nagdagdag po ito ng 55,500 na Bitcoin sa kanilang portfolio na siyang nagpapakita ng tiwala sa pangmatagalang potensyal ni Bitcoin. Ayan, ano naman po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Para sa atin, ang crypto market crash ay isa pong paalala na ang cryptocurrency ay nananatiling isang high-risk investment. Ang pagbagsak po ng presyo ay maaaring maging oportunidad para sa mga naghahanap ng buying the dips, yan, or makabili sa mababang presyo. Ngunit ito rin ay nagdadala ng peligro sa mga may hawak or may holdings ng mga crypto assets. Ngayon kung ikaw ay isang trader, mahalagang bigyan pansin ang tamang diskarte tulad po ng pag-monitor ng mga technical indicators, tulad po ng RSI at mga moving averages. Para po sa mga long-term investors, ang ganitong mga sitwasyon ay bahagi lamang ng natural na cycle ng crypto market. Dapat din natin tandaan na ang volatility ay maaari pong magdulot ng parehong pagkawala at kita or wins or lose. Kaya depende po sa iyong approach. Ngayon ay ano po ang aking masasabi tungkol dito? Ang crypto market crash na ito ay hindi na bago sa mga seasoned trader.
Ngunit ito po ay mahalagang paalala na ang market ay sobrang volatile at maaari pong maapektuhan ng iba't ibang mga bagay tulad po ng geopolitical events at investor sentiment. Kaya sa kabila nito ay naniniwala akong pangmatagalang potensyal ni Bitcoin ay at iba pang mga cryptocurrencies ay mananatiling matatag. Sa ngayon, para sa mga Pinoy investor, ang pinakamainam na gawin po natin ay ang maging maingat, mag-research ng mabuti at huwag pong padalos-dalos sa paggawa ng ating mga desisyon. At ayan, sa kabila po ng crush na ito ay mananatili bang matatag ang iyong tiwala sa crypto market o kailangan mong baguhin ang iyong diskarte? Mag-iwan po ng komento sa ibaba at huwag pong kalimutang i-like, mag-subscribe para sa iba pang mga crypto updates na makakatulong sa ating financial journey. Yan, marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.